Mayroon po ngayong isang napakalaking problema mga sangkay ang bansang China at putok na putok po itong balita ngayon sa international media. Ang magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. So ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking problema ngayon ng China. Okay? Na kalat po ngayon ito sa international media, pinag-uusapan mga sangkay at syempre hindi natin palulusutin yan dito sa ating channel at kailangan din po talaga natin yan pag-usapan. Pero wag tayong magsimula, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Sa mga nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay? So, ito na nga po mga sangkay. Ito yung problema ngayon ng China. Chinese investors rush abroad amid economic slowdown. So, marami daw pong mga investor ngayon ang tila naglilipatan mga sangkay na mga bansa na pwede silang mag-business. Okay, para lang mas maliwanag sa lahat mga sangkay. Isa sa sangkap ng paglago ng isang bansa ay ang pagpaparami ng mga foreign investors, mga dayuhang mga nagnenegosyo. Kaya nga po mga sangkay sa Pilipinas, 'di ba? Yun po yung gustong mangyari ni Bongbong Marcos at ng Congress sa lower house, na papasukin na yung mga negosyante sa ating bansa nang sa ganun, dahan-dahan na pong yumaman ang Pilipinas. Kasi itong mga dayuhang negosyante sa Pilipinas, hindi po gaanong pumapasok sa Pilipinas. Okay? Itong mga dayuhang negosyante, galing ibang bansa, ganon. Hindi po pumapasok sa Pilipinas kasi nga po may harang, may mga restriction na nakasulat sa 1987 Constitution. Kaya kailangan po maipasa itong economic chacha. Naaayusin po yung ating constitution. Pero hindi po yan yung topic natin ngayon. Ito po yung China. Ayan po, Chinese investors, okay? Rush abroad amid economic slowdown. So, ito po yung malaking problema ngayon ng China dahil nga po mga investors nila nag-aalisan na. Malaking problema yan sa ekonomiya nila. Ang China pa naman mga sangkay, nandun po sila sa rurok ng paglago. Tapos biglang mag-aatrasan yung mga foreign investors. So, ibig sabihin, magkakaproblema talaga yung kanilang ekonomiya. At karamihan po dyan daw, mga sangkay, mga taga-US or mga taga-Western countries. At alam naman po natin kung sino ang nandun. Nandun yung NATO, mga kakampi ng Amerika. So, tingnan po natin ang balitang to. How do you know that a ship is sinking? Well, when it starts taking water, yes. But also when the crew jumps overboard. And that's China in a nutshell for you. In the last few decades, it was a shiny new cruise liner. Everyone wanted a place on board. But now this vessel is sinking. So the race is on to abandon the ship. Look at the latest headline from Beijing. Chinese investors rush abroad. Why? Because they're losing confidence in the domestic market. We have numbers too. Imagine you're a big investor in China. Maybe. Okay, so sa madaling sabi, marami daw sa mga foreign investors ang umaalis sa China. Naghahanap ng ibang mga lugar, mga sangkay. At may paliwanag sila dito, pero ang pinaka-main point talaga dito, kung ano ang reason, ay dahil nga po itong Amerika, ang pagkakaalam po natin mga sangkay, mismo ang Amerika ang nagbigay ng utos sa mga negosyanteng ito na umalis na. Yun po yung lumalabas mga sangkay, yun po sa mga update, no, sa ibang mga balita na maraming araw po mga investors from US kumakalas na sa China. Ayon nga po sa mga sangkay, pinakamarami daw ng mga investors galing sa Amerika na naroon sa China. Tapos ngayon nagkaalasan na. Ngayon, ito ang sinasabi ko mga sangkay na kailangan na mabuksan ng ating ekonomiya, maipush itong chacha, itong economic chacha. Sobrang lupit po niyang kung mangyayari.
lalago ang bansa natin. Kasi, para mahatak po natin itong mga nag-aalisang mga investors na nasa China. Kasi ngayon, mga sanggay, ang naikinabang po, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore, yung mga yan po yung mga nakikinabang sa mga dayuhang negosyante. Sa kanila po, nagpupunta. So kung bukas ang ekonomiya ng Pilipinas, tayo ang makikinabang. Kumbaga, may problema ang China, maganda sana ang blessing ito sa bansa natin. Kaya nga lang, dahil sarado pa po, dahil sa 1987 Constitution, hindi pa naipapasa mga sangka itong economic chacha. So, until now, nakanganga pa rin po tayo mga sangkay. Ito ang malaking problema ngayon ng China. Ang China pa naman mga sangkay, nandun po sila nasa momentum po sila ng paglago, tapos bigla pong magkakaganito. Maybe a mutual fund or bank or insurance company. You can't randomly buy assets abroad. Ito yung reason nila. Ito yung paliwanag nila mga sangkay na kaya umaalis daw po yung mga foreign investors. There is a channel that you must use. It's called the QDII, the Qualified Domestic Institutional Investor Program, QDII. All offshore investments are channeled through this. And the sales of these funds are up. By how much? 50% compared to last year. At the same time, investments in Chinese mutual funds are down by almost 35%. Grabe 35% yung bumagsak. Ganyan po karami yung nawala, mga sangkay na mga foreign investors sa China. 35%. Kaya po ang balita ngayon, ang ekonomiya ng China, lalo pong dumadaos-dos dahil po dito sa malaking problema nila. Let me simplify that for you. There's a 50% rise in Chinese money going abroad. There's also a 35% drop in money going into Chinese equity markets. The question is why? Because Chinese assets are not giving returns. Look at their currency, yuan. Last year, $1 was equal to 6.9 yuan. Now it's 7.2 yuan. That's almost 4% down in 1 year. Chinese stocks are a similar story. Almost 2.6% down in 6 months. And finally, you have Chinese treasury bonds. The 30-year ones are giving record low returns, just 2.4%. Compare that to US treasury bonds. They're giving almost 4.3% returns. So put yourself in the shoes of a Chinese investor. Dito nga rin po nagtataka yung marami mga sangkay kasi malaki po ang nawala sa ekonomiya ng China ngayon. Bumabagsak po sila ng dahan-dahan, no? Bagamat hindi po yung tipong hatak talaga pababa, pero malaki na po ang 35% na nawawala sa foreign investors. At malaking pera po yan mga sangkay. Ngayon, ang ipinagtataka ng mga analyst, ang China bumabagsak at dahan-dahan bumababa ang mga foreign investors. Pero bakit po pinunduhan nila ang military ng napakalaking pera? Napakalaking halaga. So yun po yung tanong nila, ano ba? Just in case ba nababagsak ang ekonomiya ng China, mapipilitan silang pumasok sa digmaan? Would you be happy with these numbers, with these returns? Chances are no. Listen to one such investor based in Shanghai, I'm quoting, "We feel a pressing need from our wealthy clients to diversify asset allocation. After 20 years of high growth and high returns, the Chinese economy faces a slowdown in the foreseeable future." Grabe. After 20 years of high growth and high returns, the Chinese economy faces a slowdown in the foreseeable future. Delikado ba yung China, mga sangkay? Dahil po dito sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya, dulot po nitong kanilang mga investors o mga dayuhang mga nag-i-invest, nagdenegosyo sa kanilang bansa na ngayon, nag-aalisa na. This is the sentiment. This is the trend. What is China doing about it? Ano lang ginagawa ng China tungkol dyan? They do have some controls here because the foreign investment scheme has a cap. There is a limit on how much money can be parked abroad. Right now, it's $166 billion, but investors are quite close to hitting that cap. So it's a very hot market right now. On one hand, a race to invest abroad. On the other,
China's investment quotas. It's like an unstoppable force meeting an immovable object, a scary prospect. The root cause here is China's economy. It's a shadow of its former self. The Chinese economy opened up back in 1978. Okay. So, nag-open yung ekonomiya ng China, ayan po, noong 1978. Nagkaroon ng malaking growth, 2023. Then, their average GDP growth was 9%. In some years, it hit 13%. Grabe, no? Ganun pala kaganda pag inopen mo yung ekonomiya. Isipin nyo, yung China, komunistang bansa, pero inopen po nilang yung kanilang ekonomiya sa mga dayuhang magnenegosyo. Kaya ang laki po ng itinaas, mga sangkay. But look at the latest numbers. Ito, 9% ng bagong open noong 1978. Nagkaroon ng growth. 5.3 noong 2023, tapos bumagsak ngayon, mga sangkay, 5%. So, yan pa yung nangyayari ngayon sa China. Sa madaling sabi, alam niyo, i-compare lang po natin sa Pilipinas. Kung mag-open po tayo ng ekonomiya natin sa pamamagitan po ng economic chacha, hindi po talaga malabo na sa unang quarter pa lamang po ng pagbubukas ng ating ekonomiya sa mga dayuhang magnenegosyo, lalago na po ang Pilipinas. No? Lalago na po at mataas po yung itatahak nito pagdating po sa ekonomiya, pagdating sa economic growth. So, suportahan po natin yung charter change. Talagang napakaganda niyan, mga sangkay. Huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na delikado po yan. Fake news po yun, mga sangkay. Tingnan na lamang po natin ang China. Nung nag-open po sila noong 1978, ang laki ng ibinangon ng kanilang bansa. Komunistang bansa pa po ito nung inopen po yung kanilang ekonomiya. Balit ngayon, mga sangkay, sad to say, pero bumabagsak po sila dahil napakaraming mga foreign investors ang umaalis. So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba. And now, guys, meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, mag-subscribe. Tapos, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.